Inamin na po ng spokesman at isa sa mga abogado ng defense team, si Attorney Michael Poa. Nagulat din sila sa biglang pag-withdraw ng prosecutors team na hindi na ihaharap si Attorney Lopez, si Laika Lopez, at saka ho si Bello ng Kongreso. Ito, pakinggan ninyo. Sa tingin ko, strategy ito at nakita ng mga taga-usig, hindi na kailangan si Lopez. Ewan ko kung anong paghahanda ng depensa, bakit sila parang nasyak at nanghihinayang dito. Pakinggan nyo si Atty. Poa. Not expected. You know naman, I'm very candid with these things, but that was the prerogative of the prosecution. Hindi inaasahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng House Prosecution Panel na alisin si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez bilang testigong nakaschedule sanang humarap ngayong linggo para sa aligasyong pagbabanta at pag-aalsa ni Vice President Duterte. Ayon kay Defense Team spokesperson Attorney Michael Poa, hindi nila itinuturing na bentahe para sa depensa ang pag-drop kay Lopez bilang witness dahil nasa impeachment court pa rin ang pagpapasya kung gaano kabigat ang mga testimonya at ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Dagdag pa niya, maaari ring magbawas ng mga testigo ang depensa sa oras na sila na ang magpresenta ng kanilang mga argumento kung makita nilang hindi na kailangan ang iba pang corroborative witnesses. Sa ngayon, hindi nakalista si Attorney Lopez bilang witness ng depensa. Although ayokong pamunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. Samantala, naniniwala ang defense team na nagawa nilang questionin ang kredibilidad ng dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation. Ngunit ayon kay Poa, masyado pang maaga upang sabihing may lamang na ang alinmang panig dahil ikalawang testigo pa lamang ang naipresenta. We had targets on the credibility of Agent Cotto, and I would like to say that as far as the defense lang po is concerned, I think we were able to establish what we wanted to establish. No? As far as the cross-examination went, we are very happy with the way we performed in terms of cross-examination. Itinuturing ding malaking tulong ng Ayun. So, ayan po yung balita. Si Atty. Poa ay nagsalita. Okay lang daw yung pagkaka-withdraw sa dalawang testigo. Naniniwala sila na nagawa nila ang kanilang trabaho para idepensa ang Vice President. Ayan po yung side ni Michael Poa, spokesman at abogado ng kampo ni Sara Duterte. Pero ganito po yan. Baka magtaka kayo, bakit nga ba winidraw? Di ba? Kahit po saan, sa korte, nagkakaroon din ng ganyang pagkakataon sa Sandigan Bayan, Regional Trial Court, o maging sa Metropolitan Trial Court, nangyayari din po yung pag-withdraw ng testigo kung sa tingin ng nagpipresentang abogado na hindi na kailangan. At dito sa trial, normal din po yan. Pero hindi yan ibig sabihin ay winidraw o hindi na ihaharap kahit nasa listahan. Ay ang hindi pwedeng sabihin mahina or ano man tawag yan, mahina or hindi pakikinabangan. Hindi po. Ang dahilan kadalasan kung bakit nagwi-withdraw ang abogado sa kanilang ipinipresentang testigo, pagkaanya hindi na irrelevant o hindi na sa tingin nila makakatulong pa o magiging redundant na lang, magiging paulit-ulit na lang ang sasabihin kung nasabi na rin ng mga dating testigo. Ang tingin po ng team prosecutors, katulad ng paliwanag ni Atty. Kapunan, na nasabi na nung kanilang dalawang testigo ng NBI, agent CPA na si Kalilong, Atty. Loto, na napatunayan na yung video ay lehitimo. Audio-video sa press conference, sa mga interview kay Vice President Sara Duterte na nagbanta talaga siya at nagmura sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. Yun ang punto ng prosecution. At ang katunayan, din yung magugulat kayo, at idiniin pa ni Kapunan dun sa trial na mismong ang defense team ay gumamit din nung audio-video na press conference ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, ang tingin nila, naniniwala na totoo yung press conference
naniniwala na yung depensa ay totoo yung press conference at si Sara Duterte mismo yung nagsasalita. Kaya, dahil ginamit nilang ebidensya yon kontra sa mga sinasabi ng NBI, ang tingin ni Kapunan at ng prosecution team, tinanggap na ng depensa na totoo yung video at press conference at interview dahil ginamit na nga nila. So, hindi na kailangan yung additional witnesses. Si Bello at saka Atty. Lopez, kaya sila isasama ay yun ang magpapatunay na totoo yung press conference ni Sara Duterte. Kasama si Atty. Lopez doon sa press conference. Yun ho yung pagpapatunay lang na gustong idiin ng prosecution ay hindi na ho kailangan kasi nga napatunayan na nung NBI at ginamit pa nga ng depensa yung video. Ayun po ang ibig sabihin. So magiging redundant na lang. Mauulit-ulit na lang. Ayun. Wala pong ibang malalim na dahilan kung bakit yun ay tinanggal. Hindi ibig sabihin hindi nila pakikinabangan. Hindi rin naman ibig sabihin natakot sila, baka bumaliktad yun. Hindi po. Madiin dun sa manifestation ng private prosecutors na si Atty. Kapunan na ayaw na nilang paulit-ulit. Sapat na napatunayan na sa kanilang tingin ng kanilang dalawang naunang testigo. Ayan po ang nangyari. Okay? So, nakatulong yan sa ating lahat, hindi lang sa mga senador judge, kasi yung 57 na testigo ng prosecution team, o nabawasan ng dalawa, 55 na lang. Naiharap na yung dalawa, 53 na lang. Pero matagal pa rin yun. Yun naman prosecutors ay 45 yung kanilang testigo, sabi ni Michael Poa, sa pagharap sa media, posible rin silang magbawas. Di ba? Habang nagbabawas ng testigo, yan ay bahagi ng kanilang strategy at nakikita nilang hindi kailangan. Walang ibang ibig sabihin yun. Pag may nagtalakay at may nagsabi na yan kaya winidraw ay dahil natakot, dahil walang alam, dahil humina, ay mababang argumento yan. Hindi nyo alam ang strategy ng mga abogado matitindi. At yung pag-withdraw, tulad na sinabi ko, normal lang yan nangyayari sa mga trial. Hindi lang sa impeachment court, kahit sa mga regular court sa ating mga korte, nangyayari yan. Okay? For your information. Hindi naman tayo nagmamagaling base ho sa ating karanasan, pagsusuri, pag-aaral ng mga nangyayari, ang ating pinanguhugutan ng interpretation, analysis, opinion, at suggestion sa mga kaganapan. Yun lang po yan. Please like, share, subscribe, and follow dito sa ating mga channel. For your information only.